So, ibig sabihin po, to become a player, dapat po ay ina-apply talaga natin kung ano yung mga learned principles. As far as you can remember, natatandaan niyo po ba yung mga key principles natin noon? Kung tayo po ba ay magkakaroon ng participation this morning, at ako po ay magtatawag dahil meron po kayo mga nameplate, natatandaan niyo po kaya yung mga pinag-aralan natin last time? So, anyway, to give you a review, gusto lamang po namin ipaalala sa inyo na nung nakaraang pong Moral Recovery Program seminar po natin, we discussed the 3 modules. At binigay po namin sa inyo yung overview po ng MRP, GAD, yung glimpse and pieces po nito, which is the I-Pitch. No? When we say I-Pitch module, ito po yung patungkol sa Moral Redemption Plan of Man. Bakit po ba nandito tayo? What is the real meaning kung bakit po ang tao ay nandito? The purpose of our existence. At yung pangalawa po, yung tinawag po natin I-Save. At ito po ay pumapatungkol naman regarding our wealth stewardship and education on financial management. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, kung napapansin po natin, ay tumaas nga po yung sweldo ng ilan, pero saan po kaya mapupunta yung pagtaas ng sweldong yon? Samantalang kasabay nito ay ang pagtaas naman ng iba't ibang mga prime commodities natin dito sa bansang ito. So, ang sabi nga po nila, wow, may 13-month pay na kami, may bonus na kami, pero saan kaya namin ito ilalagay? So, alam na po ninyo kung saan natin ilalagay yung mga increase po natin sa pagtaas ng kuryente, sa pagtaas ng tubig, at sa marami pang mga bilihin dito sa ating bansa. And the third module na ibinigay po namin sa inyo last time is about yung po tinatawag nating I-Impact. Yung I-Impact po, this is about the moral stability and modeling. So, ibig sabihin po, hindi lamang basta natutunan natin yung module na yon, kundi ipapakita na po natin ngayon kung paano ba natin ito ina-apply. And the best result daw po na dapat makita sa atin is how we apply the principle. Di po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? So, marami pong salamat at ready na kayo pagkat kami po ay nag-ready na rin. At sa continuation po ng ating tinatawag na Moral Recovery Program, gusto po namin pasalamatan ang bawat isa sa inyo for being our teachers, for being our heroes. Kamayan niyo nga po yung katabi niyo. Salamat po sa mga magigiting na mga bayani ng Los Baños. So, this gender awareness and development gears toward competency and excellence. Kung natatandaan po ninyo, if you still remember, the first time we held this MRP, our main focus is about yun pong growth and dynamism. But today, we will be discussing about yun pong tinatawag na competency and excellence. For we believe na dapat po ang bawat isa sa atin ay talagang nade-develop, nagagamit at nagiging kapaki-pakinabang. So, dito po sa module na ito, makikita po natin, based on an adage, ang sabi pong ganon, to teach is to touch a life forever. Do you believe that? Do you agree with me? Dito po sa ating adage na ito, na kapag daw po tayo nagtuturo, ibig sabihin lamang po, ito ay pag-abot o paglublog sa buhay ng ating mga estudyante, ng ating mga tinuturuan. Hindi lamang po yung po tinatawag na elementary level, yung secondary level, o maging yung po tinatawag na nasa kolehiyo, kundi ito rin po ay sinasabi natin, kapag lumublog ka sa buhay ng mga estudyante ito, it will be forever. And I still can remember po,
yung pong mga naging guro ko noon, malaki po ang na-impart sa buhay ko. Yung pong mga guro na kung saan ay talagang nagbigay po ng lalim, ng tibay, kung ano po ako ngayon. Kaya nga po gusto ko magpasalamat sa inyong lahat dahil kayo po ay isang mabubuti at magigising ng mga bayani. Dahil kung wala po kayo, wala po kami na mga speaker sa umagang ito. Dahil sa inyo po, yung pagtuturong ginawa ninyo, na inali naman po namin at ngayon po ay nagagamit po kami para sa nation building. Kaya salamat po sa inyong lahat. Isa nga pong bagsak pa sa bawat isa. Marami pong salamat. At ang sabi po natin, to teach is to touch a life forever. Your touch will be effective if your heart is right. Alam niyo po, based on the research, kapag ka daw po ang kamay natin ay dumikit sa balat ng tao, natatandaan niyo po ba ito? Nung sinabi ko nung unang MRP natin? Sige nga po, idampinin niyo sa balat ng katabi ninyo. Yung inyong kamay. Alam niyo po, dapat mag-ingat po tayo. No? Why? Why there should be a warning on this? Kasi ang sabi kong ganon, your touch will be effective if your heart is right. Based on a research, ang sabi kong ganon, if your skin will touch another man's skin, nagpapasa daw po ito ng hormones. Nabasa niyo po ba yung research ngayon? Nagpapasa po ito ng hormones. It could be a hormone of love. It could be a hormone of anger. Kaya nga po delikado kapag kagaling ka sa tahanan mo, paglabas mo, mainit ang ulo mo, pagdating mo, nag-good morning sa'yo ang estudyante mo, ano po ang dating? Pag hinawakan mo siya, na ipapasa po natin yung galit na yon. Kaya mag-iingat po tayo. No? Dapat siguraduhin po natin na tayo po magiging daluyan or channel or vessel of good things para po sa ating mga tinuturuan. And according to this adage, your touch will be effective if your heart is right. Kaya dapat po, yung puso natin, lagi po nating pabantayan. No? Let this heart be guarded. Kasi kung hindi po ito mababantayan, for in this heart, the wellspring of life flows. Lahat po ay dumadaloy sa puso ito. Kaya mag-iingat po tayo. So, no one undertakes a journey alone. Do you believe that? No man is an island. Napakahirap po na mapag-isa. Di po ba? At kapag ka ikaw ay puno-puno ng problema, at ikaw ay nagsasalita habang naglalakad ka, wow, pag may nakakita sa'yo, ano ang sasabihin sa'yo? So, ibig sabihin po, dapat lamang po na siguraduhin mo na hindi magiging malungkot ang buhay mo habang naglalakbay ka dito sa mundong ito. We depend upon each other constantly. Yan po bang mga katabi ninyo ay nadedependehan ninyo? Naaasahan niyo po ba yung mga katabi ninyo? Alam niyo po, yun po yung dapat ay patuloy na nakukultivate sa bawat isa sa atin. Especially us, because in both ways, tangible or not tangible, tayo po ay nag-gear toward yung destination po natin. And we cannot succeed. Really, we cannot succeed without the help of others. Hindi po ako naniniwala na magiging successful ka, magiging matagumpay ka, kung ano man yung meron ka ngayon, you can never be successful kung nag-iisa ka lang. Kasi malungkot po, sino mag-a-appreciate kung ikaw ay successful? Sino yung mag-a-acknowledge sa'yo? Hindi po ba? So therefore, siguraduhin po natin that as we journey, hindi po tayo nag-iisa. At ang sabi pa nga po doon, we cannot succeed without the help of others, and also, this is a kind of forming positive relationship, at ito po dapat ay nagiging isang hamon sa atin. And to have this kind of relationship, marami pong barriers.
Marami pong barriers, pero there is also a secret. And this secret, behind connecting other people, nasisiguro po natin iba't ibang level po ito. Kasi tayo po dito, kahit po sabihin po natin matagal na tayong magkakasama sa isang department, pero sigurado po, hindi pa rin natin kilala ang bawat isa. Ang sabi nga po, kapag ka mag-boyfriend pa lang, sino po dito yung binata at dalaga pa? Marami pong salamat. Binata nung nakaraang taon? O nang marami ng taon? Ay, sabi ko ganon, pagka mag-boyfriend o mag-girlfriend pa lang, hindi mo pa talaga masasabing kilala mo na ang isa't isa. Until na kayong dalawa ay ikinasal at naging mag-asawa. So, ibig sabihin, ano pa rin po yung adjustment natin. And how much more tayo po dito. Iba-iba po yung mga kultura na pinanggalingan po natin. So, therefore, there is a different level on how we connect to people. So, but what should be our goal here? What should be our goal here? Ang goal po natin dapat dito is not only to show how relationship impact yung another relationship po natin. But instead, hindi lamang po basta pagpapakita, but instead here, it should be live out. Say the word, please, live out. So, ibig sabihin po, dapat ipinamumuhay po natin. Kasi kung hindi po natin ipapamuhay ito, nakakalungkot po. Mismong tayo, mismong sarili natin, we will not reach yung pong fullest potential ng bawat isa sa atin. So therefore, kung ating pong titingnan, there are many forms of relationship. And will you agree with me when I say that relationships are important to success? Is relationship really important to our success? Totoo po yun. Kasi kung wala tayong kaibigan, hindi po natin ito mararating. Kung wala po tayo, for example, may asawa kayo, kung hindi dahil sa asawa ninyo, walang babang up sa inyo. Di po ba? Kung wala yung mga anak natin na nagiging inspiration natin to go on, wala po ang lahat. Kaya po ang ibig sabihin nito, dapat yung pong relationship natin ay nag-serve as a glue that holds team member together. Kaya siguraduhin po natin na tayo dito sa loob ng Marcos National High School, kahit iba't ibang department po ang kinabibilangan natin, siguraduhin po natin na tayo po ay talagang magkakadikit sa isa't isa. Ang ibig sabihin po, dapat alam po natin kung ano-ano po yung mga differences natin at mga similarities natin. Dahil when we know those things, naniniwala po ako that will be the spices of relationship para po mag-go on kayo. At mas magiging cohesive po yung team. Ang ibig sabihin po, mas magiging yung pong team ninyo, doon po sa inyong department, yung team effort po ninyo will always have a result, a positive result, kapag nasisigurado po natin ang bawat isa sa loob po ng department natin ay nagkakaisa at nagkakaunawaan. So it's not whether we are leader or follower. It's not on whether we are coach, we are player, teacher or student, parent or child, boss or employee. You will be involved with other people. Iba't iba po ang ating makakasalamuha. All walks of life. And if I may tell you this one thing, we are being privileged po to be partaker dito po sa ginagawang 4Ps. Alam niyo po yung 4Ps ng DSWD? How many of you know the 4Ps? The program of DSWD. We have given the opportunity, the privilege to be partaker of this great program of reaching our kababayan. We are delivering on them yung pong tinatawag na family development session.
And we believe, as we teach them, naniniwala po kami, mape-penetrate po yung buong buhay nila para maunawaan po na ang kahirapan will never be a barrier for them to be successful. So, ibig sabihin po, mayroon po tayong part bilang mga guro dito po sa tinatawag po nating programa ng ating gobyerno. At ang sabi po gano'n, you will be involved in every relationship with other people na makakasalamuha po natin. And a solid relationship must be, ito po yung tinatawag na characteristic of having a solid relationship na sigurado po na dapat ay alam po ng bawat isa sa atin. And we call this module about Relationship 101. And what is Relationship 101 all about? You can see on our screen, this is based on John Maxwell's book, no? And this is about the characteristics of how to develop a good relationship. Whether kung yan ay asawa, kapatid, pinsan, kamag-anak, kaibigan, at katulad po sa ating profession, kayo ay guro at sa inyong estudyante. These 5 things ay dapat po nakikita doon po sa relationship na meron tayo. Ano po itong mga ito? This word like respect, alam po natin na kapag sinabi pong respect, hindi po ito kayang bayaran. Ito ba? At mas madalas, bilang mga guro, ang gusto po natin nire-respeto tayo ng ating mga estudyante, right? There come a time in my life po, I experienced teaching in a school. This is a private school at yung pong hinandal ko po ay subject tungkol sa computer. At yung pong subject na yun, it's just like an elective lang naman po. Hindi yun yung major subject. So, sabi ko, madali lang ituro ito dahil computer ito at ito yung practice ko na. Pero alam niyo po ba, na hindi lang pala about computer, hindi lang po pala mga peripherals ang ituturo ko sa mga bata. Pero kasama rin po dito yung tinatawag na moral values. Alam niyo po, ang pinaka-hate na hate ko pong subject nung ako'y nag-aaral ay math. Sino po dito ang mga math teachers? Will you please raise your hand? Maraming pong salamat. Alam niyo po, ayoko talaga ng math, no? Pero I start loving math nung ako po ay nagturo sa mga bata. Dahil hindi po pala talaga yung lang ang subject na itinuturo mo ang dapat ay ibinibigay natin sa mga estudyante. It's the moral value itself na kung saan mas madedevelop yung mga estudyante po natin. Kaya that time na kayo ay nagtuturo ng mga specific subject, sasamahan po dapat natin ito talaga ng tinatawag na mga principle. Kasi kung titingnan po ninyo, marami po sa mga estudyante natin ngayon, parang ipinagkatiwala na lang sa atin ng kanilang tahanan. No? Dahil naniniwala ang tahanan, yung member of the family, especially the heads of the family, na malaki ang magagawa natin sa mga estudyante. Pero hindi po nila alam, this must be a shared responsibility. Do you believe that? Mahirap po kasi na tayo, nangangalaga tayo sa mga estudyante natin at alam po natin yung itinuturo natin sa kanila, pero dapat rin po alam ng mga magulang. So remember, lahat po ng uri ng relationship ay matatouch po natin dito sa profession na ito. So therefore, when we say respect, this must be a self-explanatory na sa atin. At kapag po sinabing respect, hindi po pwedeng double meaning ito. Ang nakakalungkot po, natatandaan ko po kapag nagtuturo yung mga teacher po namin, at may maingay sa klase,
Ang sasabihin po ng teacher namin, o lahat ng maingay ililista, bibigyan ko ng lower grade. Yun po yung kadalasang pantahot. Ginagawa po ba natin yun? Natatandaan ko po, nung yung kaklase ko ay nag-iingay kasi ang form ng pag-iingay niya, yun kung ikinakatok yung kamao sa pader o kaya sa wood, di ang ingay-ingay po nun. Alam niyo po, ang ginawa sa kanyang punishment, maghapon po siyang pinatayo at yung pader ay pinaganon-ganon po. Hanggang natapos po yung klase namin, nandoon po siya. And after that, namumula na yung kanyang mga buong-buong dito sa daliri. So, nakakalungkot nga lang po, dahil ang gusto po natin ay igalang tayo, subalit mas madalas po nalilimutan natin na may bahagi rin po pala tayo doon sa tinatawag na paggalang. Do you agree with me? Kadalasan po, kapag ka nag-good morning, yung mga estudyante, good morning sir, dahil marami kang iniisip, no? At ang isasagot mo pa, good morning ka dyan. So, ibig sabihin po, sa ating magsisimula yung kung tinatawag nating respeto. Kung hindi man nila makuha yan doon mismo sa tahanan nila, kaya kung meron po silang tinatawag na second home, ay upang mahasa pa rin po natin ang mga batang ito para po sa tunay na paggalang at pagrespeto. So secondly, ang sabi po doon, to have a develop and a growth, no? Doon sa tinatawag nating relationship, dapat nakikita rin po sa atin yung shared experience. Everybody say the word, shared experience. Sabi mo nga sa katabi mo, shared experience. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa isang relasyon po, naniniwala ako na kapag hindi po natin na ilublob, na ipasok yung buhay natin sa ating kapwa, especially sa ating mga tinuturuan. Never be a time nung buhay ng batang yon ay mababago. Naniniwala po ako na kapag tayo po ay lumublob sa buhay nila, nakapagbigay sa kanila ng mga inspirasyon, naniniwala po ako na ang mga bagay na ito ay magiging pampatatag sa mga batang ito. Kung ikukwento ko po sa inyo, nung ako po'y nag-aaral, dahil hindi po ganon yung sapat na tibay ng pamilya namin, almost maging broken family po ang pamilya namin. Ako po ay pinagkatiwala sa tita ko at nag-aral po ako sa probinsya, sa Quezon. At doon ko po nakita yung tinatawag na pagmamahal sa loob ng eskwelahan. At tandang-tanda ko po yung teacher namin na ito, na ang pangalan po niya ay Binibining Pedron. At alam niyo po ba, pumasok ako sa klase noon, natatanda ko, grade 1 po ako noon. Wala akong dalang gamit. Wala akong crayon, wala akong paper. May dala lang po ako isang pencil. At nung pong pasukan na yon, nung nag-a-attendance na, wala rin po akong ganang makinig. Basta ang alam ko, may kulang sa akin. Alam niyo po, hindi tumigil si Binibining Pedron sa pagkuha po ng atensyon ko. And during that time, nakita ko po yung pagpapahalaga ng gurong yun. Kasi akala ko po, dahil galing ako sa pamilyang ito, walang nag-a-acknowledge, basta na lang ako dinala sa tita ko. At talagang feeling ko lahat ng tao puro gano'n ang ugali. Pero nung nag-start po, yung gurong yon na maglaan ng buhay niya, doon ko po na-realize na may halaga po pala ang buhay ko bilang tao. So, my dear teachers, totoo po ito. Sariling karanasan na ginagawa po natin sa mga bata ay hindi lamang po yung tinatawag na mga intelektual na nakukuha natin sa mga aklat na itinuturo natin sa kanila. May tinatawag po tayong knowledge, isang intrinsic at isa pong extrinsic, no?
Kinakailangan po maituro po natin yung lahat ng pampatatag sa mga batang ito dun po sa kanilang panloob na buhay. At susunod na po,